Panginoon, yun lamang tayo ay nasa presensya niya, mayroon ng kapayapaan. How much more when you take your burdens at the foot of the cross, where justice and grace meets, hallelujah. Kung saan tayo ay nakatatagpo ng lingap ng ating Panginoong Jesucristo, hallelujah. Let us pray sa gabing ito, Lord. Our Father in heaven, Panginoon, maraming salamat, Lord, for that peace na iyong ibinibigay sa amin. Hindi namin ito kailangang hingin, Panginoon, upang ito ay aming makamtan, Lord. You graciously offered it up on the cross of Calvary, Lord. And right now we claim that peace, that strength, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. And we pray, Panginoon, sa pakikinig na yung mga salita, may our burdens not be shielding us or blocking us, Panginoon, na kami ay mapigilan, lumago at makilala ka pa ng mas malinaw, Panginoon. As we turn our eyes on you, Lord, teach us, Panginoon, na talikuran ng sanlibutan ito. Teach us, Lord, kung paano kalimutan ang pride of life and the lust of the flesh, Panginoon, na siyang kinakauhawan ng laman na ito, Panginoon. But Lord, we thank you, Panginoon, sa Espiritu Santo na yung pinagkakaloob sa amin. Sa bawat isa na naririto at sumasampalataya, Panginoon, kami ay nalulugod, Panginoon, dahil hindi ito sa aming kakayanan, kundi ito ay dahil sa iyong biyaya, Panginoon. It's by your grace, it's by your mercy we have been saved, Panginoon. That's why, Panginoon, sa mga pagtitipong kagaya nito, Lord, we can rest, we can enjoy, we can listen peacefully, Panginoon, and with focus sa aming puso, sa aming isip, sa aming mga five senses, na aming itutuon sa iyo, Panginoon. Naway bumaba, Panginoon, ng inspirasyon mo sa bawat isa, Panginoon, at kami ay makatagpo ng isang tunay na salita na galing sa iyong mga salita. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, patawarin mo ang mga pagkukulang na iyong mga anak. Palitan mo at linisin, Panginoon, at gawing kagalakan ang aming mga panghihina. Gawing kalakasan ang aming karamdaman. As we give you all the glory, as we give you all the things sa mga oras ito, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Let's praise the Lord. Let's clap our hands. Purihin ka, Panginoong Jesucristo. To God be all the glory. Hallelujah. Bago tayo makupo, samahan niyo ako sa ating teksto sa gabing ito. In the book of Matthew. God is good. And all the time. Amen. God is truly good. In the book of Matthew, chapter 28, verse 19, go therefore, make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And behold, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Can we say amen sa mga salita natin, Panginoon? Hallelujah. Tayo malay mga mga kapatid. Hallelujah. Napakaganda mga awitin na encourage ko mga song leader natin. Ibalik natin ang mga all-time hymnal songs dahil is full of blessing nating awitin ito ng merong purong salita ng Panginoon, pag-appreciate, na tunay na pag-appreciate sa kanyang mga gawa. Na-appreciate yung mga kapatid, ang gawa natin, Panginoon, sa mga oras na ito. At I pray, ito ay lagi nating makasanayan na pasalamatan ng Panginoon sa anumang mga bagay. Kagaya na sabi ng scriptures, in everything, we give thanks. Sa mga karamdaman, salamat. At dahil sa isang banda, mas mapapadali yung makita natin ng Panginoon sa mga karamdaman. So, walang bad news sa anak ng Diyos. At sa gabing ito ay nais ko kayong dalhin sa pangungusap about baptism. At dahil sa Sunday, I believe iilan ang nagpahayag na magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? Hallelujah! Ang Diyos ay gumagawa sa ating mga buhay at sa buhay nating mga anak. At sa oras na ito ay, kung di ako nagkakamali, ay hindi ko pa ata natatalakay ang baptism sa ilang taon ng pangangaral ng salita. Nadadaanan ang bagay nitong ngunit, I believe, hindi ko pa ata ito natatalakay ng focus. Kaya ito ang ating nais kong pag-usapan sa
sa gabing ito na galing sa salita nating Panginoon at nag-manifest sa ministry ng mga apostles at mga disciples. Dahil naniniwala ko na baptism is important. Mahalaga ang pagbabautismo. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Nung tayo ay binautismuhan, maaaring naalala natin yung date, maaaring hindi. At nevertheless, ang mahalaga, alam mong mahalaga ang bautismo. Hindi ito magaan na bagay dahil ito'y inutos ng Diyos. At walang utos ang Diyos na magaan. Walang utos ng ang Diyos na pwede nating pagpasyahan na baka pwedeng hindi sundin. Kundi pag ito ay utos ng Diyos, ito ay utos ng Diyos. Dapat mong gawin. At ngayon sa bahaging ito ay napakaganda ng pag-uusapan natin dahil I believe 90% above sa atin ay bautismado na. At ako personally ay December 13, 2009 na bautismuhan. So 15 years ng bautismado sa tubig. At hindi man sa pagpapababa ng bagay na yun, ngunit naway nasain natin ng mga mas malalalim pang bagay maliban pa sa bautismo sa tubig. Dahil ang bautismo sa tubig, ito ay mahalaga, mga kapatid. Pero kung ito man ay mahalaga, marami ring mga bagay pa na mahalaga. At dahil may hirap na tayo ay malagay sa isang condition kung saan ang pagpapabautismo ay iisa sa mga bucket list natin o sa listahan ng mga dapat gawin bilang Kristiyano. Yan ang dapat matanggal sa ating kaisipan na okay, nabaptize na ako. Na tayo ay malagay sa kondisyon na lalo na pag natatandaan natin yung date, lalo na pag natatandaan natin ang oras, yung mga details na yon. Pag tayo ay hindi naging maingat, pwede nating ma-idolize yung karanasan na yon. At hindi mabigang halaga ang mga mas mahalaga pang mga tinuturo ng salita ng Diyos. Ganun pa man, ang pagbabautismo sa tubig ay napakahalaga. Dahil ito ay utos sa atin. Sa ating teksto, ito ang utos ng Panginoon sa 11 disciples. Verse 16, ang sabi dito, "But the 11 disciples proceeded to Galilee. When they saw him, they worshiped him. Some were doubtful. And Jesus spoke to them, saying, 'All authority has been given to me in heaven and on earth.'" Now, ito yung Great Commission sa bawat isang mananampalataya. "Go therefore, make disciples," sa papaanong paraan? Baptizing in the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. And ito ay nakita natin na ginawa ng mga apostles in the book of Acts. Verse 20, teaching them to observe. So dalawang paraan ang utos ng Panginoon kung paano mag-disciple, to baptize them and to teach them. Pero sa gabing ito ay ang ating dadaanan is about baptism. Dahil naniniwala ko na mahalaga na maunawa natin kung para saan ba ang bautismo at kung ano ang bautismo at kung bakit sa tubig ang bautismo. Ang salitang bautismo, hindi ako masyadong mag-dwell sa mga original words. Pero ang meaning ng baptism ay paglubog, pag-submerge. Yung meron kang, parang kung ikaw ay naglalaba, technically, sa totoo lang, binabautismo mo yung damit. Kasi nilulubog mo sa tubig. Yun ang baptism. So baptism ay general na word. Ngayon, ang baptism, yes, ito ay merong dalawang bagay na pwede natin tignan. Merong isang literal na bahagi at spiritual na bahagi. At malalaman natin mga kapatid kung bakit sa tubig o bakit sa pamamaraan ng baptism o ng paglubog sa tubig, inuutos ng Panginoon ang pagsisisi. Kagaya na sabi ko, meron dalawang paraan, isang literal at isang spiritual. And I pray ito ay makita natin at ilang mga punto ating pag-uusapan sa bahagi na ito.
Now, ang idea ng baptism, malalaman natin, ito ay pinag-aralan natin, ito ay tinuro at pinangaral sa atin ng nakaraang Sunday. Ang buhay ni John the Baptist, the last prophet sa Old Testament, alam natin na ang kanyang ministry at ang kanyang calling ay i-prepare ang pagdating ng hari. Make straight the path of the Lord. At malalaman natin na si John the Baptist, hindi sa kanya nagsimula ang idea ng pagbabautismo. Hindi ito bagong hindi ito bagong practice na may nilulubog sa tubig. Alam ng mga Hudyo kung ano yung paglubog sa tubig. Dahil malalaman natin, in the ancient times, walang eksaktong date, but around 500 BC sa history, ancient time past, malayong-malayo. Hindi pa na bobo ang Biblia. Malalaman natin na ang paglubog sa tubig ay ginagawa hindi ng mga Hudyo, kundi ng mga Hintil, ng mga Gentiles. Nilulubog sila sa tubig, hindi para bautismuhan sa pagsisisi kagaya ng dalang mensahe ni John the Baptist, kundi ang mga Hintil ay nilulubog sa tubig pag gusto nilang pumasok sa Jewish community, pag gusto nilang maging Hudyo. At alam niyo ba, kahit sa panahon natin ngayon, may practice na ganyan. At I found out, may bayad para pumunta ka sa mga lugar na yan. Meron talaga mga lugar na actually ginagawang business. Dahil mga nasa $75 pag ikaw ay magpapakonvert. Kunwari, ikaw ay Pilipino, gusto mo maging Hudyo, Judaism, ikaw ay papasok sa seremonya na ito. At alam nyo, napaka-lawak at napaka-stricto dahil matutuklasan natin na hindi ka basta-basta makakapag-convert. Kagaya ng ngayon, na kung ikaw ay, let's say, ibang religion, gusto mo mag-convert, napakadali. Pero in the ancient times, ang mga Gentiles ay gustong, maaaring nakita nila ang gawa ng Diyos at gusto nilang mapabilang sa bayan ng Diyos sa Israel, kaya gusto nilang maging Hudyo or pasok sa kategorya ng Judaism or sa Jewish community. At ang tawag dito, mga kapatid, is yung tinatawag na Tevilah. Tevilah. Yung lugar kung saan ini-immerse o binabaptize ang isang Gentile ay tinatawag na mikvah. So ito ay isang lugar na doon i-immerse, pero bago pa i-immerse, merong rabbi, merong teacher, Jewish teacher na nag-aaral ng kustumbre ni Moses, ng utos, na kailangan makita ang buhay ng Gentile ay totoo para malaman na pasado tsaka papayagang ilubog sa tubig para ma-convert sa Judaism. Bakit ko binibigyan ng background ito? Dahil kagaya ng sabi ko kanina, alam ng mga listeners ni John the Baptist kung ano yung paglubog sa tubig. Hindi ito bagong idea, ganun pa man, kagaya ng sabi ko kanina, so in the ancient times, ang mga Gentile, mga kapatid, ang nagko-convert sa Jewish community. Pero matutuklasan natin na ang mensaheng dala ni John the Baptist ay hindi lamang para sa mga Gentiles, kundi kahit para sa mga Hudyo. At ang sabi niya, mababasa natin, nais ko magbasa ng scripture, samahan niyo sa Matthew, Book of Matthew, chapter 3. Verse 1, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness, saying, verse 2, repent, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah. So ito yung nangungusap si John patungkol sa kanya. Nais kong bumaba tayo sa verse 13. Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by John. And John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you. I need to be submerged by you. So, malalaman natin na si John the Baptist ay nagbabaptismo siya, kaya nga John the Baptist,
Pero ang kanyang mensahe hindi lamang para sa mga hintil, kundi kahit ang ating Panginoong Jesucristo, malalaman natin ito ay ating tinanggap na karang Sunday, na kahit ang ating Panginoon ay binautismuhan. At kahit ang mga Hudyo na mga tumatanggap at tatanggap sa mensaheng dala ni John ay tumanggap sa pangangaral niya at nagpabautismo sa tubig. At isang bagay na makita natin mga kapatid dito, ay dahil ang mga Gentiles ang unang nagpa-practice ng baptism. Pag gusto nilang pumasok sa Jewish community, kailangan nilang mag-undergo ng napakahabang ceremony, pag-aaral at kakabisaduhin nila ang utos, ang kustumbre ng mga Hudyo. At merong rabbi na magpapasa sa kanila kung pwede silang pumasok sa pagiging Hudyo. Pero sa mga Gentiles, kagaya natin, sa mga hintil, na kagaya natin, walang ganun. Alam niyo ba, pag gusto niyo tumanggap sa Panginoon, walang striktong standard. Hindi ka kailangan tignan ng pastor o ng mga elders na, teka, titingnan muna kita kung seryoso ka sa iyong paglilingkod, tsaka ka namin papayagang sumali. Ito ay mahalaga mga kapatid dahil ito yung background ng bautismo nating lahat. Mainam na maunawaan natin na ang paglubog sa tubig ay hindi nagliligtas. Ulitin ko, ang paglubog sa tubig ay hindi nagliligtas. Nais ko magbasa tayo ng ilang teksto upang bigyan linaw ang bagay na yan. 1 Peter chapter 3. Verse 18. Verse 20. Who formerly were disobedient, talking about the unjust, when once the divine long-suffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 souls, were saved through water, or in the water, there is also an antitype. Verse 21 ng 1 Peter chapter 3. There is also an antitype which now saves us. Baptism. O sa NASB, corresponding to that, o yung paghahalin tulad doon sa nangyari sa panahon ni Noah, ang sabi ni Peter, baptism now saves you. At alam niyo, sa pahayag na ito na nakasulat at sinulat ni Apostol Pedro, ay napakarami mga movement na lumitaw at lumabas at nabuo ang mga churches na kung saan ang mga tao ay nakondisyon na kailangan bautismoan sa tubig. Bakit? Dahil ang sabi ni Apostol Peter, baptism saves you. Ngunit ang sabi niya, not the removal of dirt from the flesh. So ang baptism na nagliligtas, hindi yung naglilinis. In other words, hindi yung tubig ang nagliligtas. Ano ang nagliligtas? An appeal to God for a good conscience or a response to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. No, nasa introduction pa lang tayo dahil I pray ito ay mayating natin ng malinaw. Nice kung ituro ang bagay na ito sa atin, lalo na mayroong babautismuhan sa Sunday. Baptism is an appeal to God. Ang baptism na nagliligtas sa Diyos ay hindi yung tubig, kundi yung spiritual na bautismo. Sa pamamagitan at walang iba, kundi sa resurrection ni Jesus Christ. Mainam na yun ay maging mabigyan natin ng distinction na hindi natin mapag-mix up na ang tubig, pag tayo ay nilubog, ay para bagang itong achievement at karanasan na sinasabi na nating ako ay ligtas at ako ay merong bagong buhay. Kundi malaman natin na yung bagay na yun na ginagawa natin ay nagtuturo saan? Sa resurrection na ang Panginoong Hesus. Kagaya pa ng sabi ni Peter,
Nais ko ito ay bigyan linaw. Kagaya ni Apostle Peter sa previous verse natin binasa, ang sabi niya, kagaya sa panahon ni Noah, merong 8 kaluluwa na naligtas sa tubig. Sa pamamagitan ng ano sila naligtas. Kung pinangkakapitan natin ang idea ng baptism ang nagliligtas, para na nating sinabi na si Noah ay naligtas dahil sa barko. Now, gusto kong pag-isipan natin yun. Si Noah ba ay naligtas dahil sa barko? No. Niligtas si Noah sa pamamagitan ng barko. Naligtas si Noah dahil sa pananampalataya niya sa Diyos. Nais ko magbigay ng isang example. Let's say tayo ay kumain. Kumain tayo ng lugaw, sopas, pares. Let's imagine, ang pagkain ay kaligtasan. Let's imagine, ang kutsara ay bautismo. Pag ikaw ay kumakain, maisip ba natin, nabusog ako dahil sa kutsara. Hindi ba nakakatawang isipin? Naligtas tayo o nabusog tayo, hindi rin naman dahil sa pagkain. Ultimately, nabusog ka dahil sa naghanda ng pagkain. Yun ay mahalagang mabigyan natin ng distinction dahil pinag-uusapan natin mga kapatid ay ang utos ng Diyos sa ating lahat na gawin at daanan, yun ay bautismuhan. Baptism points us, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. Baptism ay hindi isang event na ating papatungan ng ating mga pa at pag tayo ay naroroon na, ay masasabi na nating ay sa wakas. No, mga kapatid? Ang bautismo sa tubig ay nagtuturo sa atin sa bagay na ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kagaya ng sabi ko, meron 2 paraan para makita natin ang bagay na ito patungkol sa bautismo. Ang dinaan natin ang about sa literal, kung paano ang mga hintil na gustong pumasok o mapabilang sa community ng mga Hudyo, sila ay papasok sa mikvah o sa may lugar na ito kung saan ito ay maring sa dagat o sa ano, pero sa panahon natin ngayon, dahil modern na, may mga building talagang ginagawa para diyan. At sila ay nilulubog, at ito ay ginagawa natin at ginawa ni John, inutos ni John, ni Jesus sa mga tao, make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them. Now, ito yung literal sense na malalaman natin kung bakit nilulubog sa tubig ang isang mananampalataya. Kahit sa panahon ng mga hintil, pag sila ay nagpa-convert to Judaism, yun ay proclamation nila. Ito ay symbolize na sila ay bagong nilalang. Sila ay nilinis na. Sila ay na-purify. Yun ay symbol. Yung paman ay symbol, yun ay mahalaga. Gaano kahalaga sa kanila ang mga Hudyo? Kagaya na sabi ko, at alam nyo ba, ito ay kumukonsumo ng mga 1 hanggang 3 taon bago ka payagang makonvert. Dahil kailangan ma-make sure ng rabbi na genuine ang iyong conversion. So hindi ito pag gusto mo mako-convert ka na lang. But now to the New Testament, alam natin, by the grace of God, hindi mo kailangan maghintay na 1-2 taon para mabautismo sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Malalaman pa natin na sa lahat ng nabautismuhan sa scriptures, wala naghintay. Malalaman natin na lahat na nakapakinig ng salita ng Diyos, tumanggap genuinely, totoong tinanggap ang salita ng Diyos na siya ay namatay, nilibing at naluwalhati, at sinampalatayanan nila yun. Right there, doon mismo sa oras na yun, binautismuhan sila. So wala nang kailangang hintay na 1 to 3 years or merong mag-check sa'yo na, teka lang, totoo ba ang iyong conversion?
Tinalikuran mo na ba ang mga bagay na ito? Yan ay hindi natin mababasa. Manaw sa isang bahagi, pwede natin tignan ang bautismo sa spiritual na bahagi. Kung literal ay ang paglubog sa tubig, kailangan ilubog sa tubig. Literal sa tubig. Nais ko magbasa tayo ng ilang verse. Book of Matthew chapter 3, verse 16, ito yung ating dinaanan. When he had been baptized, Jesus Christ, Jesus came up immediately from the water. Came up immediately. Nais ko ito ay bigyan pansin dahil I found out at malalaman natin na mayroong mga nagbabautismo or nagsasabing nagbabautismo pero winibisikan at alam nyo mayroon pang tubig pinapayaran dito. So hindi yun baptism. Hipo lang yun ng tubig. Dahil baptism, sa salitang baptism, immerse, submerge. Hindi ko na bigyan pansin ng iba pang mga talata, pero yan ang baptism. Yan ang literal sense ng baptism, ang paglubog sa tubig. So hindi tayo nagwibisik ng mga mananampalatayang gustong tumanggap sa Panginoon at tawagin natin baptism. No, kung kailangan nating pumunta sa malayong lugar o mag-set up ng pool para malubog, gagawin natin yung mga kapatid. Yun ay pagsunod sa salita ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng, oh brother, gusto mong pabaptize, may CR dyan, kasya ka na siguro. Sa tabo, pwede na sigurong buhusan sa'yo. Hindi ganun. Baptism is immersion. Yun ang literal sense, immersion sa tubig. But sa spiritual sense, nais ko ito ibigang pansin, pag sinabi natin tayo ay nabautismuhan o binautismuhan sa Panginoong Jesucristo, o pag sinabi natin na tayo ay na kay Kristo, tayo ay binautismuhan kay Kristo o sa Panginoong Jesucristo, sinasabi natin na tayo ay balot-balot ng Panginoong Jesucristo. Sinasabi natin na tayo ay kabilang kay Kristo. Nais ko magbasa ng ilang teksto in the book of Romans. Ang sabi ni Paul, chapter 6, verse 1. What shall we say then? Hanggang 11. Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Ang pag sinabi nating tayo ay binautismuhan, kagaya na sabi ko, meron dalawang bahagi itong kahulugan. Maring ito ang kahulugan natin, ang literal sense na binautismuhan tayo sa pamamagitan ng tubig. Ngunit sa spiritual na bahagi nito, tayo ay binautismuhan na tayo ay pumasok sa Panginoong Jesucristo. At balot-balot ng Panginoong Jesucristo. Tayo ay emerge. Tayo ay immerse, submerge, nakalubog, nakabaon at palibot at walang nakalitaw na bahagi na iyong katawan, kundi ito ay balot-balot ng katuwiran ng Panginoong Jesucristo. I pray yan ay alam natin. I pray alam natin na pag ikaw ay nabautismuhan, kagaya ng lengguwaheng ginagamit ni Pablo, na tayo ay nabautismuhan sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo, tayo rin ay nabautismuhan sa buhay. So hindi lang tayo ma-stuck sa idea na nabautismuhan ako 2009, December 13, 3 p.m. Naway malaman din natin, nabautismuhan ako sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Nalibing ako
kasama ng Panginoong Jesucristo at ngayon ay nabubuhay sa bagong buhay. Yun ay mahalaga. Yun ay mabigyan natin ng distinction. At kung ulitin ang pangangalan sa atin na nakaraan, naway hindi ito maging blurred lines. Na hindi ito maging malabo. Na malaman natin, pag sinabing tayo ay binabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi lang ito sa pagsalita ng pastor o ng elder, I baptize you in the name of Jesus Christ, at para bagang okay na yun. Hindi yun, mga kapatid. Ang baptismo na yun ay dapat tinuturo ka sa krus kung saan namatay ang Panginoong Jesucristo. Tuwing nakikita at binabalikan natin ang ating bautismo at araw ng bautismo, makita natin ang krus kung saan nabayubay ang Panginoong Jesucristo. Dahil kung hindi naluwalhati ang Panginoon, kahit bautismuhan ka pa sa pangalan ng Panginoon, walang kwenta yun. Kung hindi nabuhay si Jesus Christ. Pero salamat na buhay ang Panginoon. So may pag-asa pala. Hindi na kailangan, kahit pa makalimutan ko yung petsa na ako'y nabautismuhan sa tubig. Pero alam ko ako'y nabautismuhan sa kamatayan at buhay ng Panginoong Jesucristo. Sapat na yun. That's critical at crucial sa ating buhay at lakad sa panibagong buhay, Kristiyano. Walking in the newness of life. Ito ay napakahalaga, mga kapatid. Nice kung sundan ito. Verse 4. Therefore, we were buried, Romans chapter 6, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so also we should walk in newness of life. Ang pinatutungkulan ni Paul dito, kung paano si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, tayo rin naman ay lumakad. Nais kong makita natin yung mga kapatid. Tayo rin nawa ay lumakad sa panibagong buhay. Bakit? Dahil nga ang Panginoong Jesucristo ay namatay at nabuhay. Kaya sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay lumakad sa panibagong buhay. Kaya ang sabi ni Paul sa ating dinaanan, hindi na ba nalalaman tayong lahat na nabautismuhan sa Panginoong Hesus ay nabautismuhan sa kamatayan? So kung Panginoong Jesucristo ay namatay, tayo rin dapat ay mamatay. Now, not physically, but spiritually. Kaya sabi ni Paul, so should we walk in the newness of life. But verse 5, for if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Sa mga bagay na to, nagpo-point, mga kapatid, ang bautismo sa tubig to the resurrection of the Lord Jesus Christ. Yun din ang dahilan, kaya kahit ang Panginoon ay binautismuhan eh. Marami pattern tayo. Yun dapat ay sapat ng dahilan. Bakit, pag tayo tinanong, bakit mo kailangan bautismuhan? Napakasimpleng sagot. Si Jesus binautismuhan eh. Dapat tayo rin bautismuhan. Jesus had set the pattern for us. Now, sa pagpapatuloy, ito ay nais kong maging malinaw sa atin na ang pagbabautismo, mga kapatid, sa tubig, bagamat binibigyan ng diin ang bautismo sa Espiritu Santo, ang bautismo na tayo ay nilubog sa Panginoong Jesucristo at ngayon ay mayroong bagong buhay. Hindi ito pagpapababa o pagpapawalang halaga sa bautismo sa tubig, kundi lalo ngang mahalaga na bautismuhan ka sa tubig.
Bakit? Dahil nalalaman natin kung para saan ibinigay ang utos na tayo ay bautismuhan sa tubig. I pray alam natin kung bakit tayo binabautismuhan o bakit may binabautismuhan. Kung para saan ito, kung ano ang nagagawa nito, ano ang epekto nito, ano ba ang magandang bagay na dulot nito, ano ba yung mga bagay na hindi maganda na dulot nito. Whatever it is, naway alam natin. Na hindi tayo may stuck sa condition na kagaya na sabi ko, na para itong checklist sa ating mga listahan na dapat gawin bilang isang Kristiyano, na ako ay mabautismuhan. Okay, nabautismuhan ako, okay na yun. Umaattend naman din ako, okay na yun. Ako ay nagbabasa ng Bible, okay na yun. Ang mga bagay na ito ay basagin natin, mga kapatid. Dahil pag tayo ay na-stuck sa ganitong condition, napaka-lungkot at napaka-boring ng isang buhay na ganun. Living by the rules. Nais ng Panginoon na tayo lahat ay lumakad na mayroong kapayapaan, mga kapatid. Na mayroon tayong ligaya sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Maligaya ba kayo sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid? Pag tayo ba ay naghahanda tuwing pupunta ng gawain, alam ba natin kung bakit tayo pupunta ng gawain? Naway hindi ito maging bucket list. Okay, Wednesday, 7 p.m., 6 p.m., kailangan nandun ako, okay. No, there's a deeper meaning. There should be a deeper meaning. In the literal sense, yes, ikaw ay kailangan pumunta. Pero naway makita din natin yung spiritual sense, para saan ba yung bagay na yun? Bakit sinasabi ng Panginoon at nasasabi ng kasulatan, huwag niyong pabayaan ang pagtitipon ng mga banal kagaya ng iba? Bakit sinulat yun? Ang mga bagay na ito ay dapat nasasagot natin sa ating mga sarili, lalo na kung tayo ay nabautismuhan. Naway alam natin, ako ay binautismuhan, ano ang kahulugan nun sa akin? Dahil kagaya ng sabi ko at sabi ng kasulatan, lahat ng tumanggap sa Panginoon, doon on the spot, binautismuhan. Can you imagine sa atin, binibigyan pa ng time at walang masama doon. Minsan sa atin, ready ka na ba magpabaptize? Pero I believe merong mas proper na tanong. Naniniwala ka ba sa buhay, kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo? Kung yes, pabaptize ka na. That should always, and that is the pattern na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. At sa atin na bautismuhan na at babautismuhan, malaman natin yung bagay na yun. Na merong Panginoon na matay, nilibing, at nabuhay. Para ikaw, pag ikaw ay binautismuhan at nilubog sa tubig, ito ay unang-una pagsunod dahil ito ay utos, at ito ay pagbibilang ng iyong sarili doon sa buhay, kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Na hindi tayo ma-stuck sa salitang baptism. Dahil ulitin ko, ang salitang baptism ay paglubog. Walang naliligtas sa paglubog. Ang kaligtasan ay nasa Panginoong Jesucristo. Napakarami mga simbahan at nagpapakilalang simbahan. Tara, magbaptize tayo na magbaptize. Because sabi ni Pedro, sabi ni Pope, kaya kahit ang mga baby ay binabaptize. Dahil baptism now saves you . Pero ano binigyan linaw ni Peter? Not by the cleaning of the flesh, or hindi sa paglilinis. So hindi sa tubig. So I pray, alam din natin kung bakit hindi tayo nagbabaptize ng baby. Nagde-dedicate tayo ng baby. Yun ay mabuti. I remember ang aming baby, si Baby Anya, ay dinedicate sa CCT. At napakabilis ang panahon. 1 taon na pala yun. Kagaya ng sabi nating MC natin, pastor kanina, naway magpalaki tayo ng mga ganyan, ng mga godly children. Hindi lamang mga Christian children, kundi godly children dahil alam nila kung bakit sila mga godly children. Hindi sapat. Kagaya ko na lumaki sa church, hindi sapat na, okay, homegrown. Laking NLH. Hindi sapat yun.
that will not save me. Even kung ako ay bautismuhan sa pangalan pa ng Panginoon, hindi ako maliligtas dahil doon. It's because of the resurrection of Jesus Christ. And I pray, mga kapatid, when we baptize ng mga bata, ng mga kabataan na tumanggap sa Panginoon, hindi lamang natin suportahan, kundi genuinely, magalak kayo, mga kapatid. Dahil kahit ang mga anghel sa langit, nagagalak. Kung ang Diyos ay nagagalak, how much more tayo, na kapwa nating makasalanan, nasa sanlibutan noon, at ngayon ay tumanggap, handang talikuran ang buhay ng lupa upang patungo sa buhay ng katuwiran ng Panginoong Hesus. Kaya pag merong nagsasabing, merong baptismal service, mga kapatid, let's celebrate. Let's praise the Lord dahil Panginoon, may kaluluwa na naman na maliligtas. May kaluluwa na naman kumilalas sa iyo. Kagaya nating na inabot din naman. Hindi ba maganda yon? Na lahat tayo ay nakikigalak sa bawat isa. Yung minsan, madali tayong ma-excite pag successful business ng kapatiran o ng kamag-anak, nandun tayo. Eh what if, pag may baptismo, I pray, nandun din tayo. Bakit? Mas mahalaga yun. Mas importante yun. Now, nais kong daanan ng bagay nito. Ito ay napag-usapan namin ng nakaraan dahil ito ay dinadaanan na rin natin. Na maaaring sa loob ng gawain ay merong iba't ibang mga tao o merong mga iba't ibang pagtanggap o pagkakaalam sa bautismo. Either by water or by spirit. At gusto kong ito ay daanan dahil malalaman natin, mga kapatid, at ito ay pinapangaral sa atin na sa loob ng gawain, merong mga iba't ibang klase ng mga claiming Christians o believers. Alam natin, meron 3 uri. There's the genuine believer. Maaring ang genuine believer, and he speaks of baptism, alam niya kung bakit siya binautismuhan. Alam niya. Nalalaman niya kung bakit siya binautismuhan at kung para saan ang bautismo, kung para saan ang pananampalataya, kung para saan ang salita ng Diyos. At alam din natin na mayroong unbeliever or the false believer. Ito yung malinaw, hindi sumasampalataya. Ito yung mga tao na dinadala ng gospel, tinuturuan, pinapangaralan ng gospel, ini-introduce ang baptism kung para saan ang baptism, pero matigas at ayaw ko niyan. Yun ay unbeliever. At alam natin na mayroong pangatlong uri, the make-believer. The make-believer, alam natin, ito ay ang nagpapanggap. Sa paanong paraan? Na gusto natin ng benefits ng isang Kristiyano, ang mga pangako ng Panginoong Hesus o ang mga mabubuting bagay na ino-offer ng mga local church, lalo na kung mayaman ng church, maaaring may free lunch, may free dinner. Pwede tayo magpanggap as a make-believer na okay, ako yung magpapakilalang Kristiyano dahil may mga mabubuting bagay sa loob ng gawain. Pero pagdating sa bautismo, pwede kong gawin yan, magpapanggap na lang ako. Pero gusto kong malaman nyo, mga kapatid, na merong pang-apat. At nakarang Bible study sa aming community, ito ay nadaanan namin. Ang pang-apat na bahagi ng believer na ito ay ang pinaka-nakakatakot at delikado na condition ng isang believer. Ito yung deceived believer. Pag sinabing deceived believer, kung ikaw ay make believer, alam mo Alam mo na hindi ka totoo. Pero pag ikaw ay deceived believer,
ang alam mo, totoo ka. Ang problema, hindi ka totoo. Sa paanong paraan? Maring mayroon tayong mga convictions na pinanghahawakan at sinasabi natin, ito ang salita ng Diyos. At ito ay pinangkakapitan natin so much so na kahit tayo ay correct na, naririyan ng salita, pero dahil napakalakas ang ating conviction, we believe it with all our hearts. Deceived tayo. Kagaya ng paulit-ulit na sinasabi, pwede kang maging sincere, so much sincere. Gumastos ka, magpuyat ka, magpakapagod ka para sa isang bagay na yan na paglilingkod. Pero kung mali, baliwala ang sincere. Kahit sabihin ko, sa aking asawa, sincero ako sa iyo, mahal na mahal kita. Nagtatrabaho ako, napupwet, dumudugong ilong ko para sa iyo. Wala na akong oras para sa akin, may oras para maligo para sa iyo. Pero may isa rin ako mahal, meron pa akong isa eh. So pwede ka maging sincere, pero kung ikaw ay may isa pa, mali yun. Tama ba? Kung paano sa paglilingkod, isang example na makikita natin sa Old Testament, Uriah, kung di ako nagkakamali, ang Ark of the Covenant ay buhat-buhat ng mga priest. At bukod tanging mga priest ang pwedeng humawak sa Ark of the Covenant. Pero dahil natapilok ang nagbubuhat, medyo gumewang ang Ark. Naniniwala ko, sincere ang lalaking ito. Naniniwala ko, sincere na ayaw niyang mahulog yung Ark. Dahil yun ay holy. Yun ay banal. Sincero ang lalaking ito. Pero nung hinawakan niya ang Ark, pinatay siya ng Diyos. Bakit? Dahil posible siya ay sincero sa kanyang motibo na ayaw niya mahulog ang bagay na yun. Ngunit kung ang iyong pagiging sincero o motibo mo ay ginawa mong mas mahalaga kaysa sa nasusulat at utos, yun ay mali. Pwede mo sabihin, I sincerely love. Kung ako'y lalaki, I sincerely and wholeheartedly love my husband. Kung yun ay lalaki sa lalaki, kahit man totoo ang pag-ibig, ngunit mali sa pamamaraan na yun, yun ay mali sa mata ng Diyos. So hindi, yun ay isang condition mga kapatid na nakakatakot. Bakit? Dahil pwede nating malinlang ang ating mga sarili sa pagiging sincero. Pag masyado nating sinasabi na kasi kaya hindi ako ma-attend. Kasi marami mga mananampalataya ang sumakit sa akin. So mas so na pinangkakapitan mo yan to the point na kahit ang salita ay nagsasabing, huwag ninyong hayaan ang pagtitipon ng mga banal at magpatawad kayo, mag-ibigan kayo. Pero mas mabigat, ayoko na masaktan ulit. Nasaktan ako ng pastor, nasaktan ako ng youth leader, nasaktan ako ng mga manggagawan na dating kabanding-banding ko. Pag yun bagay na yun na mas pinangkapitan natin mga kapatid, papasok tayo sa kategory na to, deceived believer. You believe with all your heart, holding fast yung bagay na yun na pinaniniwalaan mong tama, totoo, at personal. Ngunit pag ito ay tinabi natin sa salita ng Diyos, malalaman natin kung ano ang nasa kalooban ng Diyos. Kaya ang sinasabi ng Panginoon palagi, deny yourself, take up your cross, follow me. Hindi madaling magbuhat ng krus. Hindi madali maging Kristiyano. Alam nyo, kung merong mang sasakit sa inyo, at malaman natin na kahit sa physical na buhay, kung merong mang masakit, at merong sasakit sa ating damdamin, yung personal yung kapatid natin, yung magulang natin, yung asawa natin. Pag ang kaibigan natin, pwede pa Tama ba? Dahil ang kaibigan, di mo naman araw-araw kasama. Pero ganun pa man, ang sabi ng Panginoon, deny yourself. Forgive your brethren, as I have forgive you. Take up your cross. Follow me. And I believe,
Pag ginawa natin ang bagay na yun, wala nang ibang bagay pang mas magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. And on the topic of forgiveness, kung tayo ay gusto nating maging katulad ng Panginoong Jesucristo, pag gusto natin tayo ay maging malapit sa Diyos, alam niyo yung pinaka malinaw na gawa na pwede natin gawin? Magpatawad. Dahil ang Diyos lang ang nagpapatawad. Ang Diyos lang ang nagpapatawad. Now, dito tayo maging maingat mga kapatid. This deceived believer. Dahil we can hold fast sa mga maling bagay, sa mga bagay na pwede tayong maging sincero, ngunit wala sa salita ng Diyos, we are deceiving ourselves. We need the conviction of the Spirit para tayo ay magising sa bagay na ito. Now, going back sa ating text o sa ating pinag-uusapan, maraming mga tanong o maraming mga bagay ang pwede natin pag-usapan patungkol sa bautismo, sa tubig at sa Espiritu. Ngunit ilang bagay ang nais kong bigyan pansin sa oras na ito. 3 tanong ang nais kong sagutin sa mga susunod na bahagi. I found out na maraming naniniwala na ang bautismo sa tubig ay nagliligtas. So ang unang tanong is, does baptism save you? Ang bautismo ba ay nagliligtas? At yun ay dinaanan natin kanina, malalaman natin, ang bautismo sa tubig, hindi ito ang nagliligtas. Sabi ni Peter, sa 1 Peter chapter 3, sa ating binasa, hindi ko na ito bubuksan, verse 21 to 22. Ito ay maging malinaw sa atin, dahil baka meron tayong mga makasalamuha na sinasabing ang bautismo ay nagliligtas. Well, the Apostle Peter, o ang nagsasabing, the first Pope, ang nagsasabi, ang bautismo sa tubig ay hindi nagliligtas. Kundi ang bautismo ay response natin, an appeal of good conscience toward God. So baptism does not save, but baptism is a response. So hindi natin ito ginagawa dahil malalaman natin, ito ba ay nagliligtas? O sige, gagawin ko. Pero kung hindi naman ito nagliligtas, huwag ko nang gawin. Hindi ganun mga kapatid. Dahil unang-una, kaya tayo nagpabautismo, kagaya ng Paul kung sinasabi, dahil ito ay utos. Dahil ito ay utos ng Diyos. Ito ay ginawa ng Panginoon. And I believe, ang dalawang bagay na yan should be enough para malaman natin, kailangan pala talaga magpabautismo sa tubig. There's many more, pero yun ang aking nais bigyan pansin sa bahaging ito. Now, we are saved hindi dahil sa bautismo sa tubig, kundi we are saved because of what baptism represents. Baptism represents the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Yun dapat ang maging description natin pag tayo ay nagsasabing, ako ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang sa pangalan Jesus Christ, J-E-S-U-S-C-H-R-I-S-T. When we say we are baptized in the name of Jesus Christ, we are saying we are baptized into His death, into His burial, and into His resurrection. Yun ang pinakamahalaga. Dahil pag hindi yun ang pinangkapitan natin, at ang pinangkapitan natin yung literal sense, which is ang paglubog sa tubig, we will fall under this category of deceived brethren or believers. Now secondly, why do you need to be baptized? So kung unang tanong ay, ang bautismo ba ay nagliligtas? At sinagot ito ni Pedro, ang bautismo ay nagliligtas, pero hindi bautismo sa tubig, kundi bautismo sa Espiritu.
At ito ay sinabi pa ni John the Baptist, na ako ay nagbabautismo sa tubig, pero merong mas dakila sa akin na paparating at paparito, na babautismuhan kayo sa Espiritu at sa apoy. So we know spiritual baptism is a reality. Because if Jesus is real, spiritual baptism is real. Hindi lamang tayo yung real, yung petsa nung ako ay nilubog sa tubig, hindi lamang yun yung maging real. Ang maging real is yung bautismo sa Espiritu. Na merong turning point sa aking buhay, na makilala ko at mapakinggan ko ang mensahe at salita ng Panginoon, na masasabi kong, binago talaga ako ng Panginoon. Namatay ang Panginoon sa krus, binibilang kong patay na rin ang aking buhay, ngunit may panibagong buhay, walking in the newness of life. At kung ang Panginoon ay nalawalhati, ako rin naman ay lulawalhatiin. So now, the second question is, bakit kailangan magpabautismo? I like to give 3 points sa pangalawang tanong na ito. Yung una is yung dinaanan natin kanina, dahil ito ay utos. Go and make disciples, baptizing them, teaching them. Baptizing them. So yun ang pag-make ng disciples. How do you make disciples? Baptize them, teach them. Yun ang Great Commission ni Jesus Christ sa atin. No, secondly, we need to be baptized because it unites us with fellow believers. With fellow believers. Nais ko magbasa ng ilang text sa 1 Corinthians, chapter 12, verse 13. Sabi ni Paul, verse 12, atras ako sa verse 12. For as the body is one and has many members, kung ang katawan ay iisa lang yung katawan, ngunit maraming miyembro, but all the members of that one body, being many members, are one body. So also is Christ. Ang meaning, in other words, si Kristo ay isa, pero maraming membro na kay Kristo. Kaya ang sabi niya sa verse 13, for by one Spirit, we were all baptized. Ulitin ko, we were all dipped. We were all submerged. We were all immersed. Lahat tayo ay nilubog. Saan? Verse 13. We were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free. We were made to drink into one Spirit. So we need to be baptized. Una-una dahil ito ay utos. Pangalawa, kundi dahil ito ay nagko-connect sa atin sa bawat mananampalataya, mga kapatid. Kaya, kung tutuusin, wala dapat sa ating nahihiya sa bawat isa eh. Alam niyo yun? Yung nahihiya na, pag nagkakamusta, minsan nagkakahiyan o pag kailangan ng tulong, nahihiya mag-offer ng tulong o pag gusto ng Bible study, pero dahil naunahan ng hiya o ng mga bagay, lahat yun dapat ay wala sa katawan ni Kristo. Bakit? Kasi nakakonekto tayo eh. At dapat konektado tayo. Kaya pag meron nag-i-invite, mga kapatid, community service, maaaring sa Angono o sa bunkers, pumunta kayo sa inyong mga community service. Yun ay kung nagpapakilala kayo nga ay bahagi sa katawan ni Kristo. Dahil ang pagbabautismo ay hindi lamang ito personal na karanasan mo towards sa Panginoon, kundi ito ay pagpapakita rin na ikaw ay bahagi sa bawat mananampalataya. Walang mag-isang anak ng Diyos. Kailangan natin ng isa't isa, mga kapatid. That's a reality ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Dahil pagdating sa langit, libo-libong hektarya, can you imagine, isa ka lang. Mahirap yun. Lonely ka. Tama ba? Masaya ba kayo pag nakikita niyo mga kapatid niyo sa pananampalataya, mga kapatid?
Are you happy when you see them? Matin kayo sa inyong mga community service. Masaya ang bawat isa pag nakikita kayo. Because we are of one body. Kung tayo ay nagsasabing na bautismuhan ako sa tubig at sa Espiritu, sa Panginoong Jesucristo, pero sila rin ay nabautismuhan, kaya konektado kaming lahat. Yan ang sinasabi ni Paul. Dahil particularly sa Corinthians, may division. So binabalik niya ang bagay na ito. Galatians chapter 3. Nais ko ito ay bilisan. Galatians chapter 3 verse 26. For you are all sons and daughters of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized, submerged, immersed into Christ, have put on Christ. There is neither Jew, there is neither Greek, neither slave nor free, male or female. You are all one in Christ Jesus. So, hindi mahalaga kung meron taga-Antipolo, meron taga-Angono, meron taga-Binangonan, lahat tayo ay iisa sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, nakakagalak na bagay na malaman yun. Bakit? Dahil pagdating sa langit, makakakita ka ng iba't ibang mga lahi sa itsura man. Dahil tayo ay galing sa iba't ibang mga bansa, kagaya ng patotoo nating pastor kanina, ng ating kapatid, Sir Kyle, nasa ibang bansa na kanya na pangasawa ay Australian. Pero, lahat tayo ay iisa. Can you imagine? I want you to imagine that. Hindi puro Pilipino ang nasa langit. Hindi Tagalog ang lingwahe sa langit. Masarap lang imagine, di ba? Kung Tagalog sana. Pero hindi ganon. Iba't iba ang lahi. Ngunit ang sabi ni Paul, walang lahi o iba't ibang lahi ang nasa Panginoong Jesucristo. Walang magsasabi na ako ay Pilipino, sa mga Pilipino lang ako. No. Kung ako ay sa Panginoon, doon ako sa mga nasa Panginoon. Yun ang tamang attitude. Now, why do you need to be baptized? The third reason is, it's a public expression of your conversion. It's a public expression of your conversion. Ang ating binasa kanina, Romans chapter 6, verse 3 to 5, itong sinasabi ni Paul kanina, na hindi nyo ba nalalaman na kayo ay binautismuhan? Ngunit kung kayo binautismuhan kayo sa kamatayan, sa pagkalibing at sa buhay at pagluluwalhati at sa paglakad sa panibagong buhay. Yun ay gusto kong bigyan diin. Dahil ang pagbabautismo ay nagre-resulta ng bagong buhay. So kung meron tayong mga kabataan na magpapabaptize, God bless you mga kabataan. God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Dahil meron kayong bagong buhay ngayon na gustong maranasan. Meron kayong panibagong buhay na gustong maranasan. Na alam natin sa ating mga kaklase, minsan magkakamukha na, pare-parehas na. Pero sa mga anak ng Diyos, bago. Bago. Acts chapter 2 verse 38, ito ay sa Day of Pentecost, hindi ko na nais ito buksan. Malalaman natin, nung ang mga tao ay nagtanong, ano ang dapat namin gawin? Ang sabi ni Peter, magpabaptize kayo, magsisi kayo, at kayo ay magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At on that day, verse 41, ang sabi, 3,000 sa kanila ang nagpabaptize. At hindi lamang nagpabaptize. After baptism, merong kainan, may fellowship. There's an expression, outward expression of the conversion. So, hindi na natin issue o tatanungin o sisilipin na merong mga nagpapakilalang o nagpapanggap. Hindi na yun ang mahalaga. Ito muna ang mahalaga. Magsisi at magpabautismo. Magsisi at magpabautismo. It's an outward expression of your conversion. Now, the third point, when should you be baptized? Nais ko dito magtapos. Kailan ka dapat bautismuhan? At alam nyo, naganap ako sa scriptures kung ano bang, baka meron pang ibang paraan.
Pero wala akong mahanap. Ang bukod tanging mahanap natin, agad-agad. Kailan ka dapat magpabautismo? Agad-agad. Of course, tumanggap ka sa Panginoon. Dahil walang binabautismohan na unbeliever. Pwede ba yun? Ayoko magpabautismo. Hindi, kailangan ka bautismohan. Ilulubog, pipilitin mo, ay dinalunod. Lahat ng binabautismohan, willingly. Conscious decision. Isang dahilan pa kaya hindi tayo nagbabautismo ng baby. Dahil ang baby, wala pang conscious na pagpapasya. Pero ikaw, binigyan ka ng Panginoon, sapat na mental faculties para magsabing, totoo nga na meron Diyos ha. Sapat para sabihin mong, hindi tayo nanggaling sa aksidente. Baptize. Acknowledge you're a sinner. Be baptized into the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Nais kong basahin ito. Acts chapter 16. Napakaraming talata. At mababasa natin sa book of Acts. So many conversion ang naisulat sa aklat ng Acts. Verse 25. At midnight, nakakulong si Paul and si Silas. Paul and Silas were praying, singing hymns to God. Kaya mga song leader, please bring back hymns. Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly, there was a great earthquake that the foundations of the prison were shaken. Immediately, all the doors were opened. So sila Paul at si Silas kumakanta, Amazing Grace, how sweet. Bilang nagkayanig-yanig. Nabuksan ang mga pintuan ng kulungan. At ngayon, yung nagbabantay, yung centurion, kung yung nagkakamali, ang tawag sa nagbabantay ng kulungan, nung malaman niya at makita, patay. Baka nakawala ang mga prisoner. Magpapakamatay na ako, baka malagot ako. Kasi pag nalaman na nakawala yung mga prisoner, si Paul at si Silas, lagot ako. Might as well, saksakin ko yung sarili ko. Verse 27, he drew his sword. He was about to kill himself. Verse 28, but Paul called with a loud voice saying, do yourself no harm, for we are all here. Now, gusto kong bigyan din yun. Ang sabi ni Paul, lahat kami ay naririto. Alam nyo ba na hindi sinasabi ni Paul, kami ni Silas ay naririto. Ang sinasabi ni Paul, kahit yung mga prisoners na hindi namin kauri, naririto lang. So, hindi man ito nasusulat, but I believe, na-convict din siguro ang mga prisoners sa singing and praying ni Paul and Silas. Can you imagine, habang sila ay nakakulong, may maririnig silang mga nag-aawitan. Maaring habang sila ay nakukulong, kung sila ay nakulong dahil sa kasalanan, hindi dahil sa pananampalataya, maring sila ay natatakot. Pero habang sila ay natatakot, can you imagine, meron nag-aawitan, dalawang lalaki, maraming sugat, pero umaawit. At habang umaawit, biglang nangyanig. Supernatural event ito, mga kapatid. So much so na kahit sila ay mga masasamang tao, most likely, pero dahil narinig nila yung awitan at panalangin ng dalawang mananampalataya, kahit bukas na yung exit, hindi sila umalis. Kaya sabi ni Paul, uy, huwag kang magpakamatay. Centurion, jailer, huwag kang magpakamatay. Nandito kaming lahat. We're all here. Then he called for a light, ran in. Yung jailer ito, fell down trembling before Paul and Silas. Nanginginig. Lumuhod sa harapan ni Paul at Silas. He brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? The greatest question ever asked.
Ano ang kailangan ko para maligtas? Anong sagot ni Paul? Believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved. You and your household. Then they spoke the word of the Lord to him, and to all who were in his house, and he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and immediately, on that same night, na nasira yung kulungan, na lumuhod yung jailer, at nangaral si Paul and Silas sa pamilya ng jailer. Sa gabing yun, binautismuhan sila. Immediately. Hindi nagsabi ang jailer, bautismuhan mo na kami. Alangan sabihin ni Paul, teka lang, check ko muna yung Christian life mo. Baka hindi ka genuine eh. No. Right there, mga kapatid. Immediately. Binautismuhan sila. Pero I want you to notice this. Pansinin natin ito. Nung nagtanong ang jailer na ito, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Hindi sinagot ni Paul, magpabautismo ka. Alright? Ang sagot ni Paul, believed on the Lord Jesus Christ. Alam niyo ba, ito yung the same, or almost same scenario kay Philip. Hindi ko na ito bubuksan. Kay Philip at sa may Ethiopian, yung dark skin na lalaki habang sila ay nasa karwahe. At tinuturuan ni Philip yung Ethiopian na lalaki na ito. At ang sabi ng Ethiopian, habang nasa karwahe, binabasa ni Philip ang kautusan, kasulatan at pinapangaral ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Alam mo yun, ang tanong ng Ethiopian nito, ano pa ang pumipigil sa akin para magpabautismo? May tubig. Ano pa ang pumipigil para ako ay bautismuhan? Yan ang tanong niya kay Philip. Kaya ang sabi ni Philip, alam niyo ang tanong niya, if you believe with all your heart, then sige, babautismuhan kita. So mga kapatid, baptism does not save. Believing in the Lord Jesus Christ saves. Baptism follows. Immediately. Hindi ito karanasan na ako ay naligtas. Then bilang, siguro mga 1 month pa ako magpapabaptize. Kasi busy pa ako sa school eh. Gusto ko pa mag-family life. Mahirap magseryoso sa ministry. Pero ligtas na ako, pero tsaka na ako magpapabaptize. No. Right there and then, pag naranasan mo ang kaligtasan, kauuhawan mo ang bautismo. Dahil ang bautismo, hindi mo nakikita na ito ay paglubog lamang sa tubig, kundi nakikita mo, ito ay pagbabautismo mo sa Panginoong Jesucristo sa kamatayan, paglibing, at pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kaya kung meron pa sa ating hindi pa nababautismo, pero nag-iisip, tanungin din natin ating sarili kagaya ng Ethiopian na yun. Ano pa ang pumipigil sa akin para bautismuhan ako? Naniniwala naman ako. Kaya papabautismo ako. Kung ayaw pa natin magpabautismo, tanungin natin, naniniwala nga ba ako? But if you believe with all your heart that Christ Jesus is Lord and was raised from the dead and now in the glory at the right hand of the Father, you're saved. Baptism follows. Kaya mga binabautismuhan ay mga believer. Walang binabautismuhan na against their will. Ayokong bautismuhan. Nilulubog sa tubig. Walang ganun. Baptism is a conscious decision. Pinagpasyahan mo dahil nakita mo at nalaman mo, wala akong kakayanan sa aking sarili, kailangan ko ng manunubos. When you look upon the cross, you see a Savior. When you look upon the cross,
you see your sin nailed on the cross. That's why you can walk in the newness of life. Kaya masasabi pa rin natin, kahit mahirap physically ang paglilingkod, napakadali pa rin maglingkod at napakasayang maglingkod sa Diyos. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Tayo tumayo sa ating pagtatapos. Hallelujah. Praise God. Let's pray the Lord. Purihin ka, Panginoon, sa buhay na iyong pinamuhay na ikaw ay lumalakad sa ibabaw ng lupa. You live the perfect life, Lord. Hindi ka lamang namatay na isang perfect na kamatayan, kundi nabuhay ka ng may obedience, Panginoon. At kami ay nagpapasalamat sa pattern na yan. And we pray that we may have the same mind, that the same mind na nasa iyo nung ikaw ay lumakad sa ibabaw ng lupa. Ilagay mo ito sa amin na kami rin ay magpalugod sa bawat isa, na kami rin ay mag-isip sa bawat isa, na hindi kami maging mga mapagpanggap ng mga tao, kundi kami maging faithful with integrity and genuineness, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. More, Panginoon, sa bawat isa na nabautismohan na, Panginoon. Ipaalala mo sa amin, Lord, ang kaalagaan ng pagpapabautismo, Panginoon. Ipaalala mo sa amin, naway hindi namin makalimutan ito at para bagang itong isang trabaho namin ginanap na isang beses at nakalimutan na. Lord, we have turned away from the things of the world and we are turning our eyes upon Jesus. As all things become blurry, Panginoon, ikaw ay nagiging mas malinaw sa aming mga harapan. Sa pananampalataya kami ay tumitingin sa iyo. Dahil kung kami ay titingin lamang sa pamamagitan ng laman, napakaraming marurumi at masasamang bagay sa ibabaw ng lupa. But thanks be to God sa pag-asa na yan na iyong daladala, Panginoon. We thank you for your life. We thank you for your death. We thank you for your burial. And more, Panginoon, maraming salamat sa resurrection, Lord. Because by it, Panginoon, nalalaman namin na mayroong pag-asa sa buhay na walang pag-asa. Maraming salamat. Purihin ka, O Diyos, sa mga salitang ito, itanim mo ito sa aming mga puso. May we walk in the newness of life, filled with joy of the Holy Spirit, transformed and renewed, not only baptized by water, but baptized by the Holy Spirit, Lord. We give you all the glory, we give you all the thanks in the mighty and precious name of the Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Ating palakpakan natin, Panginoon. Nais kong sambahin natin siya. Mabuti ba ang Diyos sa inyong mga buhay, mga kapatid? Alam nyo mo, hindi man tayo magsabi palagi na God is good. Gusto ko malaman nyo, God is always good. God is working in many ways we cannot see. Just look upon the cross of Christ at Calvary. We sing this wonderful song. He looked beyond my faults. Hallelujah. Amazing grace shall all sing it from your heart. Testify it. Amazing grace. Kamanghamangang biyaya. Hallelujah. For it was grace that brought my freedom, my peace. Hallelujah. I do not know just why He came. Why, Lord, you love me so. He looked beyond. Yes, thank you, Jesus. My faults and saw my needs. Can we sing it again? Amazing grace. Oh, amazing grace shall it will always be my song of praise. Amazing grace and mercy. For it was grace that brought my liberty. Yes, I do not know. I do
looked beyond our trespasses, our faults, and He saw our needs. Thank you, Jesus. I shall forever, I shall forever lift my eyes to Calvary to view the cross where Jesus died. He died for you, brother. He died for you, my sister. Hallelujah. How marvelous, oh, that grace that brought my falling soul. Hallelujah. For He looked beyond it. Hallelujah. Amazing grace. Sing the verse again. Can we sing in the Spirit? Oh, amazing grace. Amazing grace. Yes, Lord. Shall always be. Shall always be. For it was grace. For it was grace. The amazing grace of Jesus Christ. Thank you for the blood. Thank you for paying my debt. Hallelujah. So I do not know why, Lord, just why He came to love me so. He looked, hallelujah, beyond all my fault and saw. He saw it. He saw your need. Hallelujah. Praise God. I shall forever lift my eyes at the cross of Christ, where He died and bled to view the cross for my sins. Hallelujah. Were paid. Died for me. How marvelous the grace that brought my falling soul. Hallelujah. He looked. Remember that, mga kapatid. He looked beyond. Isambahin. Hallelujah. I shall forever. For He looked beyond my fault. Oh, hallelujah. I shall forever lift my eyes to Calvary to view the cross. To view the cross. Hallelujah. The cross where Christ died. That's what baptism represents. Hallelujah. How marvelous that grace that caught my falling soul. Sa ulit-ulit, let's worship Him. He looked. Oh, He looked beyond. Isa pa, hallelujah. He looked beyond. So I will forever, I will worship.
Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you for the cross. Hallelujah. 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 That's the grace of God. Hallelujah. Nilagpasan niya ang ating mga pagkakasala, ang ating mga pagkukulang, ang ating mga